Binabantayan ng Pag-asa ang tsansang magka-El Nino sabay sa habagat season na maaring magdulot ng mas malalakas na bagyo. Pero wala pa man yan at ang parating na tag-init, mataas na init factor na po ang naitala sa ilang lugar sa bansa. At nakatutok si Mark Salazar. Abot 7 lugar na ang nakaranas ng 40 to 41 degrees Celsius init factor kahapon. Kabilang sa isang bayan sa Negros Occidental. Kapag nasa labas ka at 40 degrees, 40 to 41, ito ay kinakategorize natin kung saan nandun na tayo sa tinatawag natin na danger. Kaya medyo alarming ito, hindi pa nga talagang tag-init. Ayon sa Pag-asa, ang maagang pagpalo ng heat index ay senyales na ang paparating na tag-init ay pwedeng sumagad sa 52 degrees Celsius sa pakiramdam. Most likely, 50 pataas, which is 52 extreme danger. So yung may mga pre-existing condition, kagaya ng mga high blood or yung mga matatanda, so mas prone sila na pwedeng ma-heat stroke. So yun yung may mga pre-existing condition na lalo na yung mga nasa labas. At yung mga mga outside workers. Isa pang binabantayan ng Pag-asa, ang El Nino na lampas 50% na ang posibilidad na ma-develop sa July, August at September. Delikado pa namang sumabay ang El Nino sa panahon ng habagat. Nakita na natin yan sa mga taong July din nagsimulang magka-El Nino. Ang makikita natin maikumpara is yung time ng 2014, 2015 at saka yung 2009-2010 na kung saan nung 2009-2010 meron tayong Tropical Storm Ondoy ng September yon, and then yung naman 2014-2015 nagkaroon tayo ng Typhoon Glenda na nagkaroon ng malawakan na mga damage lalo na po dyan sa may Bicol area, Southern Luzon and including Metro Manila nung naapektuhan tayo ni Typhoon Glenda. Hopefully hindi naman po mangyari, but then yun po yung mga possible na posible na mangyari kapag matuloy po itong El Nino ng ganong mga panahon din, mga around kasagsagan ng ating habagat season. Pagkatapos pabagsikin ng El Nino ang ating mga bagyo at habagat, saka naman ito paiigtingin ang tagtuyot na magsisimula sa Disyembre na titindi pa hanggang summer 2027. Maaring maapektuhan ito yung mas mainit na temperatura natin na mararanasan sa next warm and dry season months natin sa 2027. So, ito yung kailangan din nating i-monitor. Nagsanib puwersa ang Pag-asa at Department of Agriculture para gabayan ang mga magsasaka sa kanilang planting season habang may El Nino. Naalala niyo yung kwento ng daang libong mga magsasaka na sinalanta ng El Nino noong 2024? Yung bilyon-bilyong pisong halaga ng produksyon na nawala dahil sa tagtuyot. May mga leksyon naman daw natutunan dyan ng Department of Agriculture at may mga solusyon daw na susubukan para maiwasan na ang ganyang problema sa agrikultura. Ang malaking learning doon sa 2024, you need to prepare for the worst. Yung solar-powered irrigation project. Dalawa ang sinosolve nun eh. Una, pwede kang groundwater, pwede ka dun sa open water source. So maganda yun. Hindi ka nagagamit ng crudo. And then kapag controlled kasi ni farmer yung irrigation, yung irrigation water, mas madali niyang makapag-diversify. May nakakasanang 340 million peso funding para makapag-deploy ng teknolohiyang tutulong sa magsasakang sumalag sa El Nino. Kung El Nino ka nito, importante ito doon sa mga tail end ng NIA, na yung dulo ba, yung hindi masyadong nararating ng irrigation ng NIA. And of course, doon sa mga walang patubig pa ng NIA na meron kang sustainable source coming from both the groundwater mo at saka doon sa open water source. Yung open water source, yung malalaking ilog, lawa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras.